Hindi ko mapigilang mapalunok at hindi na ako nagtaka nang maramdaman ko ang unti-unting pagkabuhay ng alaga ko. Come here. Utos ko sa kanya. You're too far. I want to see the details. Sambit ko. Ha? Lumapit ka. Ulit ko. Napabuga siya ng hangin bago marahang naglakad palapit sa akin habang yakap-yakap ang sarili niya. At habang palapit siya ng palapit sa akin ay nagsimula ng magwala ang alaga ko. It started to act aggressive, trying to force its way out of its cage. Mas lalo pa akong nag-init nang makita ko kung gaano kapula mukha niya at hindi na nga ako nakapagpigil at tumayo na ako para malapitan siya. Tom, you don't know how hot you are right now. Kendra. Bulas ko bago siya tiningnan ng diretso sa kanyang mga mata. You're freaking hot. Okay. Anya. Shit. Bulong ko bago ako huminga ng malalim. Tuyong-tuyo na ang lalamunan ko kahit ilang beses pa akong lumunok ng laway. Alam mo bang nagpipigil na lang ako ngayon? Sabi ko sa kanya at mas lumapit pa. Po? Sagot niya sabay hakbang paatras sa akin. Bawat hakbang niya palayo ay siyang paghakbang ko namang palapit sa kanya hanggang sa dumikit na ang likod niya sa pader. You don't know how turned on I am right now, Kendra. I'm so damn hard just by watching you in that slutty, thin fabrics. Matigas kong bulong sa kanya bago ko dahan-dahang yumuko para ilapit ang mukha ko sa kanya. She quickly averted my gaze and that gave me access to her neck. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at mas yumuko pa ako at inamoy ang leeg niya. What did you do to me? Bulong ko sa kanya bago idinikit ang ilong ko sa leeg niya. Slowly, I brushed it up to her ear. Tell me, Kendra. Dagdag kong bulong. Sa sobrang lapit ng bibig ko sa tenga niya ay dumidikit na ito. Ivan, what did you do to me that I couldn't seem to stop myself from desiring you? Bulong ko sa kanya at tuluyang idinikit ang katawan ko sa katawan niya. I pressed my weight against her, sensually, rubbing my crotch against her. Why am I so addicted to you? Why do I feel this intense urge to claim you? Dagdag ko bago marahang hinalikan ang panga niya. To taste you. Narinig ko ang tunog ng paglunok niya ng laway and that turned me on even more. Can you feel my warmth? Tanong ko sa kanya bago ko marahang hinaplos sa mukha niya. At bago pa man niya may iwas ang mata niya sa akin ay tinitigan ko na siya. Can you feel how hot my body is right now? Ivan, wala sa usapan natin to. Mahina sabi niya sa akin. Halos wala na lumabas na boses sa bibig niya. You only told me to wear these lingeries. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya. Ayaw mo ba sa akin? Hindi ko na siya pinatapos magsalita. I pressed my lips on hers and sensually kissed her. Kung ayaw mo sa akin, then I'll make you like me. I'll make you want me. Bulong ko sa kanya bago siya muling hinalikan. Bago pa man siya makapagsalita, I'll make you scream my name. Dagdag ko at tuluyan siyang nilunod sa mapusok kong halik. Morning came and I woke up with Kendra's arms wrapped around my waist. Medyo masakit ang katawan ko dahil sa ginawa namin kagabi, lalo na ang sa may balakang ko. I didn't thought something like that would cause me body pains. This is probably my sign to go back to gym already. Gusto ko sanang bumangon pero hindi ko magawa dahil sa katabi ko. Malalim pa kasi ang tulog niya dahil dinig ko pa ang may hinang mga hilik niya. She is peacefully sleeping on my arm. Hindi ko tuloy mapigilang mapatitig sa kanya. She looks so innocent that looking at her makes me want to keep her in my arms. Ngayon ko lang siya natitigan ng malapitan. Ngayon ko lang pinagtuunan ng pansin ang mga detalye sa mukha niya. Ngayon ko lang napansin na ang liit pala ng mukha niya. But what caught my attention the most was her lips. It was small yet enticing, as if it was inviting me to claim it. Maya-maya pa ay bigla na lang sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ko kasabay ng pabilis ng tibok ng puso ko. But it was just for a while, and that snapped me back to reality. Marahan akong napailing kasunod ng pagbigat ng pakiramdam ko. I started feeling bad for using her to forget Kay. And I also felt bad for Kay because there were times na imbes na siyang maisip ko ay si Kendra ang pumapasok sa isip ko. Nakagat ko na lang ang labi ko bago napapikit dahil sa
Frustrasyong nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. There's this chaos inside me that has been going on for a few days now. And this chaos is caused by none other than Kendra herself. Hell, what am I supposed to do about it now? Gusto ko nalang maiyak. Kakagising ko lang pero hindi ko magawang maigalaw na maayos ang ibabang parte ng katawan ko, lalong-lalo na ang mga hita ko. Kahit simpleng paggalaw lang ay napapangawi na ako. 9:00 na ng umaga pero heto pa rin ako sa kama at nakahilata dahil yun lang ang kaya kong gawin. Hinihintay ko na kahit papano mawala ang sakit at ngalay na nararamdaman ko sa aking kalamnan. Gustong-gusto ko na lumabas ng kwarto dahil kanina pa ako gutom na gutom. Ayoko rin namang magpadala ng pagkain dito sa kwarto dahil panigurado akong ibang iisipin ng mga tao sa mansyon, lalong-lalo na si Lolo Henry. Ayokong isipin niya na may nangyayari sa amin ng apo niya. Baka kasi maisip niya na ginagamit ko ang misyong inatas niya sa akin para sa sarili kong benepisyo, na pinipikot ko ang apo niya. Buwisit kasi na Ivan iyon eh. Ang usapan ay magsuot lang ako ng lingeries. Hindi nga niya alam kung paano ko nilunok ang hiya ko para lang maisukat ang isang lingerie. Tapos lahat pala ipasusuot niya. And what's worse is, may nangyari na naman sa amin. Although hindi naman niya kasalanan iyon dahil hinayaan ko rin naman siya. Ang hindi ko lang talaga matanggap ay kung bakit ganoon. Bakit ilang ulit namin ginawa. Halos maglupasay na ako sa pagod pagkatapos niya akong banatan sa banyo. Ihirit pa sana siya nang papatulog na kami pero hindi na ako pumayag. Pagod na talaga ako at hindi ko na alam kung makakaya ko pa bang bumangon kinabukasan. At nangyari na nga sinasabi ko, dahil ko pang nilumpo dahil sa ginawa niya. Agad kong kinuha ang cellphone ko para i-text sana siya nang bumungad sa akin ang isang text galing sa kanya. How do you feel? Nanikit ang mga mata ko nang mabasa ko ito. Seryoso ba talaga siya na tinatanong niya ako kung kumusta ako? Siya na talaga. Napairap na lang ako sa hangin at hindi na siya nareplyan. Binasa ko na lang ang text sa akin ni Mama na nakapagrenta na raw sila ng lupain sa bukid at pwede nang magsaka sa susunod na linggo. Agad na napawi ang inis ko dahil sa nabasa ko. Mas malaki kasi ang income sa pagsasaka at mas madaling ibenta. Hindi na rin naman kami mahihirapan dahil marunong si Papa sa pagtatanim ng palay kaya pwedeng siya na lang din ang tumutok doon. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng panunumbalik ng lakas. Matapos ko mag-reply kay Mama ay dahan-dahan akong bumangon. Tiniis ko ang sakit na nararamdaman ko sa balakang at hita ko at para hindi ako matumba ay naganap ako ng makakapitan hanggang sa makarating ako sa banyo. Hinabad ko ang robe na suot ko bago ako nagtungo sa shower room. Hindi na kasi ako nagbihis kagabi dahil sobrang pagod ko na talaga. Pagkapwesto ko sa ilalim ng shower ay napaungol ako sa sarap nang maramdaman kong medyo naibsan ang nararamdaman ko. Dahil doon ay tumagal ako ng halos kalahating oras sa banyo bago ako nagdesisyon na tumigil na. Nakangiti ako lumabas sa banyo dahil nakalakad na ako ng maayos kumpara nung unang magising ako. Nandoon pa rin ang kirot pero kaya ko nang itago. Cold bath lang pala ang katapat. Agad na ako nagbihis para makababa na ako at makakain. Pero ang akala kong okay na ay hindi pa pala. Halos maiyak na lang ako habang bumababa ako sa hagdan. Napakapit na lang ako sa hawakan at kulang na lang talaga hiyaan ang sarili ko na gumulong hanggang sa baba. Oh iya, nalate ka yata ng gising. Tanong sa akin ni Lolo. Nasa sala siya at nanonood ng TV. Napagod lang po sa biyahe. Sagot ko sa kanya at pilit nang umiti kahit gustong-gusto ko nang humiyaw sa sakit. Nanginginig ang mga binti ko dahil sa lecheng hagdan na iyon. Ganun ba? Sige, kumain ka na roon. Just tell Becky or anyone to reheat the food. Sambit niya sakay binalik sa TV ang focus. Okay po. Nagtungo na ako sa kusina at ako na mismo ang nag-init ng pagkain ko. Ayoko nang iasa pa sa mga kasambahay mga bagay na kaya ko namang gawin at isa pa pareho lang kaming binabayaran sa bahay na ito. Pagkatapos kong kumain ay bumalik ako sa sala para manood na lang din dahil wala naman ako ibang gagawin. May lakad po ba kayo ngayong araw, Lo? Tanong ko sa kanya nang makaupo ako sa katapat na couch na inuupan niya. My friends invited me for a trip pero tumanggi na ako. Sagot niya sa akin. I have been traveling ever since I was young. Mas gusto ko na lang manatili sa bahay ngayon. Paliwanag niya bago matamis na ngumiti sa akin. Mabuti pa kayo, Lo, at nakapag-travel na ng ilang beses. Sabi ko sa kanya at ngumiti. Pangarap ko rin kasi yung gawin pero hindi lang para sa sarili ko ha. Para din sa pamilya ko. Tumango siya sa akin at ngumiti. You really love your family, don't you?
Oo naman po. Mahal na mahal ko sila. Mabilis kong sagot. Gusto ko pa sana idugtong. Kaya nga ako nandito sa mansyon niyo eh. Pero hindi na lang at baka iba pa ang maging pag-intindi niya. Sila ang lakas ko. Sila ang motibasyon ko para magpatuloy at lumaban sa anumang hamon ng buhay. You're such a sweet child, Iya. How I wish my apo will be like you too. Anya, bago bahagyang nawala ang ngiti sa mga labi niya. But I can't blame him why he grew up into a man he is now. Dagdag niya bago siya marahang bumuga ng hangin. That kid grew up without parents. Ano po palang nangyari? Mabilis kong tanong. Sa totoo lang po ay matagal na po ako napapaisip kung nasaan ang mga magulang niya. Pagtatapat ko sa kanya, wala din kasi ako nakitang kahit na anong larawan ng mga magulang niya pati na rin noong bata pa siya. I guess it's alright for you to know since it's not a secret. Anya at marahang tumangu-tango. His mother died after giving birth to him, and his father, who was my son, died in an accident when he was ill. I don't even know if he still remembers dad's face. Sorry po. Nasabi ko na lang sa bayo ko ng ulo ko. Nakaramdam tuloy ako ng pagsisisi na nagtanong pa ako. It's alright, Iya. Matagal ko nang natanggap ang nangyari sa anak ko. Paninigurado niya sa akin at matamis na ngumiti. Evan is the only family I have, kaya ganoon na lang kagustuhan ko na masigurong masaya siya bago man lang ako mawala sa mundong ito. Napatitig na lang ako kay Lolo Henry. Hindi ko mapigilan ang paninikip ng dibdib ko dahil nalungkot talaga ako sa nalaman ko. Hindi ko ma-imagine kung ano ang nararamdaman ko kapag sa akin iyon nangyari. Mababaliw siguro ako sa kalungkutan. Ngayon alam mo na kung saan ako nanggagaling. Iya, kaya pasensya ka na kung naiipit ka sa sitwasyon namin ngayon. Sambit niya sa akin. I only want what's best for my apo, for his happiness. I want to end his pain, his suffering, his longing. I want him to be genuinely happy. Ngayon po'y naiintindihan ko na kayo. Si Ivan. Sagot ko sa kanya at hindi ko alam kung ngingiti ba ako o hindi. Ngayon kahit papaano naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang ugali niya. Hindi ko rin tuloy maiwasan na humiling na sana ngay mangyari ang gusto ni Lolo Henry para sa apo niya. Ivan deserves to be happy too. He also deserves all the happiness that others have. Kaya kung ikaw man magiging kaligayahan ng apo ko o kung sino pa man, ay susuporta lang ako. Wala na akong pakialam kung anong klaseng tao ang piliin niya. As long as mahal niya, then that's all that matters. Sabi niya sa akin at matamis na ngumiti. May apo already have everything he needs. All that's lacking is a lover he can spend his eternity with. Naku po, imposible na magustuhan ako ng apo niyo. Mabilis kong sabi at umiling-iling. Hindi ko nga lang alam kung para kanino ang sinabi ko. Kay Lolo Henry ba talaga o para sa akin? At bakit mo naman nasabi yan? Hindi malayong magustuhan ka ng apo ko, Iha. You are such a sweet and genuine girl. You're not hard to love, so I'm sure he'll like you. Gate niya pa. But that will only happen when he gets to move on from the promise he made with his childhood friend. Ngumiti lang ako sa kanya dahil hindi ko rin naman alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Lolo, di ba sinabi ko sa inyo last time na ipagluluto ko kayo? Pag-iiba ko ng usapan. How about we cook today? Wala naman tayo ibang gagawin eh. Oh, that's a good idea. Let's spend the day together, Iha. I want to know you more. Pagsang-ayon niya. Tell the maids to prepare everything. Sige po. Sabi kong tugon bago nagpaalam na sa kanya para puntahan sina Becky. Nasa kwarto na ako ngayon at katatapos lang maghugas ng katawan dahil sobrang lagkit ng pakiramdam ko dahil halos ilang oras din kami ni Lolo Henry sa kusina. Nagluto din kasi kami ulit para panghapunan naman. Gusto niya daw kasing ipagyabang kay Ivan ang luto naming dalawa. Habang nagpapatuyo ako ng buhok gamit ang towel ay tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko ay text pala galing kay mama at nagtatanong kung makakauwi ba ako sa susunod na linggo para sa birthday niya. Tama pala, tatanungin ko pa si Ivan pag uwi niya kung pwede. Tinignan ko ang oras at malapit ng mag-alas 7. Mamaya lang ay darating na iyon. Pagkatapos nga ng ilang sandali ay dumating na nga ang taong nagpahirap sa akin na makalakad. Bakas ang pagod sa mukha niya kaya hinayaan ko na muna itong huminga. Kamusta ang nararamdaman mo? Tanong niya sa akin habang tinatanggal niya ang sapatos niya. Okay lang naman. Simpleng sagot ko. Ikaw? Okay lang din. Medyo stress lang sa trabaho.
Anya bago huminga ng malalim sabay tayo para alisin ang coat niya. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Aalisin ko na sana ang tingin ko pero may kung anong sumapi sa akin na panoorin siyang maghubad. At awan ko ba, biglang nag-slow motion ang paligid lalo na nang sinimulan niyang alisin ang pagkakabotones ng navy blue polo niya. Napalunok pa ako na sumilip ang matikas niyang dibdib hanggang sa makita ko na rin ang abs niya. Like the view? Nakangising tanong niya bago siya tumingin sa akin kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. Hindi ako tumitingin Depends ako sa sarili ko. Hindi ko mapigilan ang pag-iinit na magkabilang pisngi ko dahil sa hiya. May gusto lang ako sabihin. Really, ha? Anya at mahinang tumawa. Sige nga, ano yun? Tanong niya sa akin. Okay lang ba na umuwi ako ulit? Pagbabaka sakali ko. Birthday kasi ng mama ko at hiling niya na sana'y makauwi ako kahit isang araw lang. Dagdag ko at pinaglalaruan mga daliri ko. Malakas ang kutob ko na hindi niya ako papayagan. Okay. Well, you can spend a week there. Sagot niya kaya mabilis na nagluwanag ang mukha ko at hindi ko na itago ang pagsilay ng matamis kong ngiti dahil sa labis na tuwa. Totoo ba? Sabi kong tugon. Tumango siya at ngumisi bago tumitig sa mga mata ko kasabay ng pagseryoso na ekspresyon niya. Yes, but only if you take me with you instead of Logan. Huh? You heard me. Anya bago pumunta sa cabinet niya at kumuha ng robe. You can go home without me, but only for a day. You can even spend the night in your house. But if you take me with you, you can stay there, even for a week, if you like to. Humarap siya sa akin at muling ngumisi. Now, the choice is yours. Desperado na ako makauwi sa bahay at makasama ng matagal ang pamilya ko kaya heto ako ngayon sa passenger seat ng mamahaling kotse ni Ivan na bumubukas pa ang atip. Wala akong nagawa kundi ang isama siya dahil yun lang ang tanging paraan para makapag-stay ako ng matagal sa bahay. Wala namang reklamo si Lolo Henry doon. Masaya pa nga siya na sasama si Ivan dahil para daw mas mataas ang tsansa na magkalapit kaming dalawa. Pero hindi yun ang inaalala ko kundi si Papa. Hindi lang si Papa kundi ang buong pamilya ko talaga. Nauna na nilang makilala si Logan bilang manliligaw ko kaya hindi ko alam kung anong masasabi nila sa oras na makita nila si Ivan. Let's go? Sambit niya. Kay laki ng ngisi niya habang binubuhay ang makina ng sasakyan. I can't wait to meet your family. Ivan. Napakagat na lang ako ng labi dahil alam ko magagalit siya sa sasabihin ko pero kailangan ko siyang i-orient. Ang alam nila mama is si Logan ang manliligaw ko. Kaya please, huwag kang magpapadalos-dalos ng sinasabi at baka madulas ka pa at masabi mo sa kanila na nakatira tayo sa isang bahay. And what's the difference will it make? You're bringing home a guy with you. Of course, they will automatically think that we're a thing. Casual niyang sabi. I'll tell them that I'm your suitor too. Ha? Napalakas yata ang boss ko dahil mukhang napaiktad siya sa gulat. Pwedeng huwag kang sumigaw? Kunot noong sabi niya sa akin. You heard me. Magpapakilala ko bilang manliligaw mo rin o gusto mong magpakilala ko bilang asawa mo? No. Napailing ako at nasapuan na ako dahil parang na-stress yata ako. Hindi ba pwedeng dito ka na lang at ako na lang umuwi? Pwede naman, but be sure to be back before the night falls. Matigas niyang sabi. You're always free to make a choice. Napanguso na lang ako bago bumuga ng hangin. Okay, fine. Bahala ka. Basta sinasabi ko na sa'yo na hindi mo magugustuhan doon dahil malayo-malayo iyon sa kinalakhan mo. Baka nga hindi ka tumagal na isang araw doon Babala ko sa kanya. Laki pa naman siya sa yaman. Baka nga hindi pa siya nakakahawak ng lupa I'll be fine. Don't worry. Kumpiyansang sambit niya sa akin. Bahala ka. Sabi ko na lang dahil wala na rin naman ako magagawa. Kahit na anong sabihin ko sa kanya. Kahit pa na siraan ko na ang lugar namin sa kanya ay hindi pa rin magbabago ang isip niya. Bahala na siya. Bahala na siya magsisi na sumama siya sa akin at nang sa susunod ay hindi rin niya maisip ang samahan akong muli. Let's buy your mother a bouquet of flowers and a birthday cake. Anya bago tuloy ang pinaandar ang sasakyan. I'll make sure to buy her the most beautiful set of flowers and the tastiest cake I know. Hindi ma-appreciate ni mama ang ganyang regalo. Walang gana kong sabi sa kanya bago ako tumingin sa labas ng bintana. Hindi siya sanay sa mga ganyan. Have you tried giving her those gifts? Hindi pa. Ngumisi siya at napailing. Then do not conclude. Your mother is a woman, and no woman dislikes flowers and sweets. I do. Mabilis kong sagot pero tinawanan lang niya ako. We'll see.
Bala ko sana matulog sa kasagsagan ng biyahe namin para kahit papano ay makaimbak ako ng lakas pagdating namin sa bahay. Pero kahit napagpikit ng mga mata, hindi ko magawa dahil hindi mawala-wala sa isip ko ang posibleng mangyayari mamaya. Kumakabog ang dibdib ko sa tuwing iniisip kong magkikita sila Papa at Ivan. Hindi pa naman maganda ugali ng lalaking ito. Baka mag-apoy lang sa galit si Papa sa kanya. Baka mauwi pa sa gulo ang birthday ni Mama. Ivan, tawag ko sa kanya, tumugot ng malalim na hininga. Tugon niya habang nasa daan lang ang tingin. Kapag dumating na tayo sa bahay, I would like to ask you to extend your patience more than you do on a daily basis. Panimula ko. You see, ayaw ng papa ko na may dinadala kong lalaki sa bahay. He often intimates and scares them. Sulugan lang ang katangi-tanging lalaki na nagustuhan niya para sa akin. Dagdag ko. I guess I'll be the second then. Confident niyang sabi at kinindatan pa ako. I'm a businessman, Kendra. I've dealt with countless people with varying personalities. Dealing with people has become my expertise. Pagyayabang pa niya. I'm sure mahuhuli ko rin ang kilitin ng papa mo. Sana nga. Nasabi ko na lang dahil mukhang wala din namang epekto ang pananakot ko sa kanya. Sana lang talaga, Ivan. Sana lang. Trust me. Paninigurado niya sa akin. Why don't we make a bet? Umawang ang bibig ko at hindi ko mapigilang matawa sa kanya. Ang taas talaga ng kumpiyansa niya sa sarili. Seryoso ka ba dyan? Yup. If I manage to get your father's approval, you'll grant me a wish. Tugon niya. And if you fail? Tanong ko at hindi napigilan ang pagtaas ng kilay. I'll grant you a wish. Anything except things that has something to do with our agreements. Sagot niya bago inilahat ang isang kamay. Deal? Sige. Mabilis kong pagsang-ayon. Nawala na ang pag-aalala ko at napalitan ng pagkasabik. Hindi na ako makapaghintay na makita kung hanggang saan ang kakayanin niya in dealing with different people. Tinanggap ko ang kamay niya at ngumisi na rin. Deal. Hindi na ako makapaghintay na makarating kami sa bahay. Papasok na kami sa aming purok. Pansin ko na ang tingin ng mga kapitbahay namin. Kita ko kung paano sumunod ang mga mata nila habang dumadaan kami sa tapat ng mga bahay nila. So, this is where you live. Bulalas ni Ivan habang iginagala niya ang mga mata niya sa paligid. Not what you expected, no? Tugon ko sa kanya. Mabilis siyang umiling. It was better than I expected. Since you told me na mahirap lang ang buhay, I was expecting to see a cramped neighborhood. Paliwanag niya. This place is really good. It's refreshing to see numerous trees around and the house is made of woods. I like it here. Weh. Tinitigan ko siya at tinaasan na isang kilay. Baka sinasabi mo lang iyan para hindi sumama ang loob ko. Baka ayaw mo talaga sa lugar na ito. Baka nandidiri ka nga talaga eh. Kung nandidiri ako, edi kanina ko pa sana sinabi sa'yo. Matigas din sabi para depensa ng sarili niya. Gusto ko tuloy mapagawa ng rest house dito. At bakit? Naintriga ko ng tanong. So we could be neighbors in the future. Anya bago ako tiningnan sa aking mga mata at nginitian. So we could still meet. Even after my plan succeeds. Hindi ako agad nakapagsalita dahil sa sinabi niya. Naalala kong hindi nga pala permanente ang pagsasama namin. Everything will eventually come to an end. Dadating ang panahon na maghihiwalay ang landas namin dalawa. Na mag-iiba ang daang tatahakin namin. At ewan ko ba, bigla na lang ako nalungkot nang maisip ko iyon. Gugustuhin mo pa pala ako makita after magsaksid ng plano mo? Tanong ko sa kanya at tipid na ngumiti. Ngumiti siya sa akin at nagkibit balikat. Maybe. Depende. Siguro kapag niligawan mo ko, baka magpatayo ako ng rest house dito para hindi ka na mahirapang puntahan ako. Wow ha? Umawang ang bibig ko sa sinabi niya. Napailing na lang ako at napangisi sa tindi ng kumpiyansa niya sa sarili. Ako pa talaga manliligaw? Gwapo mo naman. Thank you. Mapangasar niyang sagot. Hindi ka na rin lugi sa akin, Kendra. I've got everything. Wealth, looks, and damn good dick. Hirit niya sabay kindat sa akin. Ewan ko sa'yo. Wait! Taranta kong sigaw kaya mabilis niyang naapakan ng preno at halos sumubsob ako sa unahan. Mabuti na lang at may seatbelt. What the hell? Bulas niya bago tumingin sa akin. What's wrong? Hilaw akong ngumisi sa kanya. Lumagpas na tayo. Sambit ko at pilit na tumawa. Taga rito ka ba talaga? Paktol niya bago pa atras na pinandar ang kotse. Sana sa inyo? Doon.
Itinuro ko ang munti naming bahay. Nakita ko sina Jester at Pinky na abala sa paglalagay ng dekorasyon sa labas. Binigyan ko kasi sila ng pera na pambili nila ng mga materyales. Are they your siblings? Tanong sa akin ni Ivan. Yes. Yung matangkad na lalaki ang sumunod sa akin. Si Jester. Si Pinky naman yung babae. Sumunod kay Jester. Pagpapakilala ko. Where's your parents? Panguusisa niya habang palipat-lipat ang ulo na tila ba sinisipat niya kung nasaan sila mama at papa. I don't see any adults aside from your siblings. Baka nasa palengke pa sila mama. Sagot ko. Nagtitinda kasi iyon doon. Oh, tama pala. And si papa mo isang construction worker? Sagot niya na agad ko naman tinanguan. Okay, tara na. Let's greet your siblings. Introduce me to them. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Wala din naman ako iba magagawa kundi ang ipakilala siya dahil nandito na siya. Dahil kahit nasabihin kong hinatid lang ako, sigurado pa rin ako maiintriga sila kung sino iyon. Nauna na akong lumabas. Pagkasara ko ng pinto ay agad na napatingin sa akin sina Jester at Pinky. Nanlaka ang mga mata nila kasabay ng pagbitaw nila sa mga hawak nilang dekorasyon. Ate! Sabay nilang sabi at dali-dali akong sinalubong ng yakap. Kala namin hindi ka makakauwi. Hindi pwedeng wala ako sa birthday ni mama. Sagot ko sa kanila bago kumalas sa yakap. Pala, nasan sina mama at papa? Si mama nasa palengke pa. Sagot ni Jester. Si papa naman ate. Siguro pa uwi na rin iyon. Pumunta lang siya kina Mang Pedro para bumili ng native na manok. Sagot naman ni Pinky. Kaninong kotse pala yan ate? Pag-iiba niya ng usapan bago siya sumilip sa direksyon kung nasa ng kotse. Kay Kuya Logan ba? Hindi ako agad nakasagot. Alanganin akong ngumiti sa kanya sa kaumiling. Hindi eh. So, kanino? Tanong naman ni Jester. Ibang lalaki ate? Marahan akong tumango bago sinanyasan si Ivan na lumabas. Siya nga pala, Ivan Foster. Pagpapakilala niya. Sinabihan ko kasi siya na huwag gagamitin ang tunay niyang pangalan. Hindi ko kasi sasabihin kina mama ang tunay na pagkatao niya. Ayoko ring malaman nila na ubod ng yaman ng damuhong kasama ko. Dahil baka ma-pressure sila na gawing komportable ang pakiramdam niya. Gusto ko ngang hindi siya makaramdam ng kahit na anong comfort at nang siya na mismo ang umalis. Guwapo. Bulalas ni Pinky bago tumingin sa akin. Don't tell me, manliligaw mo rin ito ate. Sasagot na sana ako pero inunahan ako ni Ivan. Yes, you got it right. Agad na tumingin sa akin si Pinky habang dahan-dahang umiling. Kita ko pa kung paano siya lumuhod sa harapan ko na parang sinasamba ko. Pinky, tumayo ka nga dyan. Saway ko sa kanya. Ate, ikaw na. Ikaw na ang blessed. May Kuya Logan na. May afam pa. Pinoy yan. Mabilis kong sabi. Ukha lang yung foreigner pero nagtatagalog yan. Paglilinaw ko bago naglakad palapit sa dingding ko saan nila sinabit ang isang malaking puting tela na may birthday tarpaulin ni mama. Malapit na silang matapos. Mga balon na lang yata ang kulang. Ate, papasukin mo muna yung maliligaw mo at namumula na dahil sa init ng araw. Sabi sa akin ni Jester. Tusoy na tusoy pa naman. No, ayos lang. Tutulungan ko na lang kayo para mas mapabilis. Dinig kong sagot ni Ivan. Nang tingnan ko siya ay lumapit na siya kay Jester para tumulong sa pag-inflate ng balloons. Nagtatagalog nga. Nakangising bulalas ni Pinky bago tumingin sa akin. Tinapik-tapik niya ang baba niya gamit ang likod ng palad niya. Gwapo te, ikaw na ang blast. Magtigil ka nga Pinky kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Saway ko sa kanya. Manliligaw ko pa lang siya no? Sino manliligaw? Kapwa kami napatingin ni Pinky sa likuran namin nang marinig namin ang striktong boss ni Papa. At doon nakita namin siyang may dalang isang basket ng native na mga manok. Nakakulot ang noon niya habang nakatingin sa amin. Maya-maya pa'y napapunta kay Ivan ang tingin niya. Ikaw, sino ka? Kita ko ang pagtingin ni Ivan sa akin na parang nagtatanong kung sino ang dumating kaya ginalaw ko ang bibig ko at nagsalita ng walang boses. Papa ko. Mabilis siyang tumango bago hinarap si Papa. Kay tamis pa ng ngiti niya bago siya lumapit dito. Ivan po. Ivan Foster. Maliligaw ni Kendra. Inilahad niya ang kamay niya para sana makipagkamay kay Papa pero tinitigan lang ito ng huli kaya wala siyang nagawa kundi ang ibaba ang kamay niya. May iba ka pa palang maliligaw, Kent? Striktong tanong niya sa akin. Opo. Sagot ko. Gusto niyo raw po kasi kayong makilala. Ganun ba? Bumaling si Papa kay Ivan. Tisoy, pasensya ka na sa sasabihin ko pero may napili na ako para sa anak ko.
Matigas niyang pagkakasabi. Wala kang panama sa manok ko, kaya umatras ka na lang. Marami ka pang makikitang babae bukod sa anak ko. Yun nga lang, hindi na kasing ganda niya. Hindi ko naman mapigilang mapahiya sa sinabi ni Papa. Isa din siyang ang taas ng kumpiyansa. Ang taas ng tingin sa ganda ko. Ayos lang po kahit na may napili na kayo para kay Kendra. Pero hindi po ibig sabihin noon natitigil na ako na ligawan siya. Mahinahong sagot niya. Gusto ko po ang anak niyo, kaya gagawin ko ang lahat para mapatunayan na sarili ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa inyo. Dagdag niya. Kung hindi lang talaga ako aware sa galing niyang magpanggap ay baka kinilig na ako sa mga sinabi niya. Tumaas ang kilay ni Papa sa naging sagot ni Ivan. Kita ko ang pagsilay ng malidemonyong ngisi sa mga labi nito bago ito marahang tumango. Ganun ba? Opo. Gagawin mo lahat para patunayan na sarili mo? Dahil sa totoo lang, prangkahan na to, Tisoy. Hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi ko nakikita ang kinabukasan ng anak ko na kasama ka. Papatunayan ko pong mali ang tingin niyo sa akin. Paninindigan niya. Bilib na bilib ako sa pagiging magalang niya. Ang bait niyang tingnan at pakinggan. Yun ay kung hindi ko lang sana alam na umaacting lang siya. Sige, subukan natin yung determinasyon mo. Tara sa likod ng bahay at tulungan mo kung katayin ng mga manok na ito. Matigas na sabi ni Papa. Po? Katayin? Naguguluhang tanong ni Ivan. Mukhang hindi pa yata siya nakakakita ng pagkatay ng manok sa tanang buhay niya. Bakas na bakas sa mukha niyang wala siyang alam. Papa, sumingit na ako. Hindi po Sige po, tutulungan ko po kayo. Pagputol ni Ivan sa sinasabi ko kaya napatingin ako sa kanya. Tinanguan lang niya ako at tinitian. Kaya kong pinapagawa ng papa mo. Oh, kaya naman pala. Pagsingit din ni Papa bago niya pahagis na ibinigay kay Ivan ang basket. Tara sa likod, Tisoy. Napabugan na lang ako ng hangin sa kanapailing. Anong alam niya sa pagkatay ng manok? Hindi nga siya marunong maghiwa ng sibuyas. Napatingin din ako sa suot niya at napailing na lang. Hindi ko ma-imagine na magkakatay siya ng manok sa ganoong ayos. Pormadong-pormado kasi siya. Nakasuot siya ng white polo shirt na ipinares niya sa beach, khaki trouser at white sneakers. Ang yaman-yaman ng datingan. Ate, sure ka ba nga hayaan mo lang si Kuya Evan? Tanong sa akin ni Pinky. Mukhang walang alam sa mga ganoon na manliligaw mo. Napabugan na lang ako ng hangin dahil na-stress ako. Hayaan mo na siya. Desidido siya eh. Sabi ko na lang. Grabe, ikaw na talaga ate. Ikaw na ang bukod na pinagpala sa lahat. Nakangisi niyang sabi bago yumuko sa sahig. Hayaan mo ligpitin ko ang buhok mo. Minibining Rapunzel. Pabiro niyang dagdag kaya nabatukan ko siya. Tumigil ka nga. Saway ko sa kanya. Tapusin na lang natin itong decoration at na makapagsimula na tayo sa ibang gagawin.